Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin. Para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na ngayon nga po ay nasa eastern section na ng Samar. At ito nga po ay mataas na, mas tumaas palalo ang tsansa na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakaling magtutuloy ito nga po ay posibleng maging si bagyong Enteng. At sa ngayon nga po, mababa ang landfall scenario niyan dito sa may parte ng Bicol Region or ng Northern Luzon. Pero dito nga po sa parte ng extreme Northern Luzon, meron po tayong posibilidad o tsansa na magkaroon ng landfall scenario dyan or sa mga coastal water lamang ng ating mga isla. At meron nga pong dalawa pang kasunod na posibleng sama ng panahon niya ayon sa latest update ng European Center. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga po, posibleng makakaranas ng mga pag-ulan na dahil nga po sa extension ng kaulapan nitong low pressure area. Dito nga po sa Masbate, Sorsogon, Northern Samar, dito po sa may Samar, Eastern Samar at sa may Biliran. Kasama rin po sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Quezon, natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas at Bicol Region. Habang yung southwest monsoon naman o yung hanging habagat, apektado po niyan ang Mimaropa, natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi pa ng Mindanao. At kasama rin po dyan itong northern portion ng Palawan na posibleng makaranas na nga rin po ng pag-ulan. Asahan naman natin yung localized thunderstorm sa Metro Manila. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga po, alas 8 ng umaga, asahan na natin makakaranas na nga po ng mga pag-ulan. Dito nga po sa halos buong Visayas, makakaranas din po sa may parte ng Bicol Region. Dito po sa Polillo Island, northern portion nga po ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, mamaya tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ng halos buong Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan. Sa may Zamboanga Peninsula, asahan din po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mamaya mataas po ang posibilidad pa rin ng pag-ulan sa may Mindanao, Palawan, Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces. Dito nga po sa may parte ng Metro Manila ay mataas na rin po ang tsansa ng posibilidad na pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan, pati nga po dito sa may western section ng Northern Luzon ay posible nga rin po makaranas ng pag-ulan mamayang alas 3 ng hapon sa may Ilocos Region. Dito po sa may La Union, Benguet, Zambales, Pampanga, Tarlac, Bataan, Cavite at Batangas, Laguna ay may mga tsansa na nga po yan ng pag-ulan, pati sa may Quezon, dito po sa may Marinduque at sa may Romblon. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ito po yung ating possible scenario Pataas po ang tsansa pa rin ng may mga malalakas na pag-ulan sa may northern portion nga po ng Visayas. Dito nga po yan sa may Northern Samar, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Mindoro Provinces, Marinduque pa rin po at Romblon. Asahan natin mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. Metro Manila at pati nga po dito sa may Batangas, Cavite, Laguna, Quezon. Kasama pa rin po ang Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Region. Matataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. Pati nga po dito sa may northern portion ng Palawan at maging dito nga po sa may Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin tuloy-tuloy nga po na makakaranas pa rin po ng pag-ulan sa may parte ng Bicol Region, northern portion ng Visayas, northern portion ng
Palawan, Metro Manila ay kasama pa rin nga po na posibleng mataas ang tsansa ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin naman po natin yung posibleng pagkilos nitong posibleng si Bagyong Enteng. Didikit nga po yan dito sa may coastal water ng Catanduanes. Kung mapapansin nga po natin, hinahatak po niyan yung habagat na magdadala rin po ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At ito po ay dahan-dahan mag-i-intensify pa habang nasa eastern section po yan ng Aurora. At ito po ay dediretso dito nga po sa may parte ng Northern Luzon sa may Cagayan Valley. Dito po ay medyo magtatagal po siya ng bahagya o babagal yung kanyang pagkilos kapag nasa eastern portion na nga po siya ng Cagayan Valley, at dito nga po ay dadaan po yan sa may extreme Northern Luzon, kaya hindi po natin inaalis yung posibilidad ng posibleng landfall scenario sa may extreme Northern Luzon, or dadaan lamang po yan sa mga coastal water ng ating mga isla. Posible nga po by September 5 ay andyan na po yan sa may parte ng extreme Northern Luzon, at apektado po niyan ang Northern Luzon. Asahan natin na masungit na panahon, lalo na nga po dito sa Cagayan Valley, Pagudpud, Apari. Asahan din po natin na malakas ang tsansa ng mga pag-ulan dito nga po sa may western section ng ating bansa. Pero again, inuulit po natin, ito pong nakikita nating possible scenario niya ay mataas pa rin po ang posibilidad na magbago yan dahil malayo pa nga itong ating advanced prediction. Pero maghanda na rin po tayo sa mga posibilidad na magiging scenario ni posibleng Bagyong Enteng. Dito naman po sa ating wind map animation, mapapansin nga natin na meron po siyang dalawang kasunod na posibleng sa mapa ng panahon. Pagdaan nga po niya na dito dumaan na yan sa may parte ng extreme Northern Luzon, meron pong posibleng mabubuo na sama ng panahon sa labas ng ating bansa, pero papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga po yan sa may eastern section ng Taiwan. At ito po ay apektado na naman ang extreme Northern Luzon, habang merong isang bagyo pa na posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po dito ay hindi pa natin nakikita yung posibilidad na ito'y papasok nga ba ng ating Philippine Area of Responsibility, or ito po ba'y dediretso lamang muli patungo sa karagatan ng Japan, or ito po'y papasok at dediretso nga po dito sa ating bansa. Pero tayo po ay manatiling tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin kung ano pa nga ba yung magiging senaryo nitong dalawa pang kasunod na sama ng panahon nitong si posibleng Bagyong Enteng. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.